Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, pag-usapan po natin, ito hong banat na naman po, ng mga kalaban po ni Vice President Sara Duterte. Dito ho sa kanya hong pag-i-endorso po mga kabida ng mga senatorial bets, Ang sabi po ng kanya hong mga kalaban, akala namin neutral ito hong si VP Sara, bakit nag-i-endorso na po ng mga senatorial bets? Alam nga naman, nasa opposition si Vice President Sara Duterte, paano magiging neutral yan? Diba? Nasa opposition. At pangalawa po, si VP Sara po ngayon mga kabida, she is now the face of the opposition. Matapos pong makulong mga kabida, ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na simbolo po ng opposition. Okay? So wala kong pwedeng humalili po sa kanyang ama kundi mismo ang Vice Presidente po natin mga kabida. So natural, mag-i-endorso talaga yan. Hindi pwedeng mag-neutral. Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, she is now the face of the opposition. Eto po, babasahin ko lang po itong post ni Congressman Adjong. Actually, post po ito mga kabida ng Abante. Okay, so I'm sure legit po ito. Eto, babasahin ko lang po yung kanyang post Adjong. VP Sara nag-i-endorso ng mga senatorial bets para isalba sarili sa impeachment trial. Yun yung kanyang sinabi daw, based dito ho sa post po ng Abante. Babasahin ko lang po yung kanyang full context po mga kabida, It's not surprising that she changed her tune on endorsing candidates. Given the context of the upcoming Senate trial, one can reasonably infer that she is now building bridges where she once kept distance. We respect her prerogative, but we cannot ignore the timing and the possible implications of these moves, especially when they shift from neutrality to active endorsement. So yun yung statement daw ni Congressman Adjong base ho sa post po mga kabida ng Abante na pinost din ni Mr. Rob Rances po mga kabida po. Eto, babasahin ko lang po itong post po ni Mr. Rob Rances, parang caption po niya dito ho sa kanyang post ng sinabi po ni Congressman Adjong po mga kabida po. Eto, inatake ninyo pero gusto ninyo manatiling neutral? LOL. This statement reeks of panic. Let's be honest, Adjong is not speaking for himself. He's speaking for Romualdez. They didn't flinch when VP Sara was still holding back. Now that she's making moves, building alliances, and preparing for the upcoming Senate trial in 2028, they are shaking. Say what you will, but we can smell your fear of Sarah's resurgence. Kabahan na kayo because the fight has begun and she's not backing down. So yun yung sabi po ni Rob Rances. Parang nakikita po niya mga kabida na natatakot na po, natataranta na po itong mga kalaban po ni Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na po itong mga kongresista po mga kabida dahil ho dito sa moves ni VP Sara na nag-i-endorso na po. Kasi ho, ang akala daw nila siguro na si Sara po ay neutral. Hindi nga pwede neutral si Sara Bakit po naisipan po nilang neutral po itong si VP Sara po mga kabida? Nasa opposition yun. Okay? Tapos magiging neutral? Hindi pwede yun. Okay lang sana po kung si Sara po mga kabida, wala na pong planong tumakbo po by 2028. Okay? Front runner nga Okay? Siya yung front runner para ho sa 2028. At pangalawa po, may impeachment trial po siya, Kailangan po niyang makasurvive po dito mga kabida. So the only way in order to survive the Senate impeachment trial po, kailangan po palakasin po niya ito kung mga senatorial bets ng PDP laban,
Okay? Kailangan hong manalo yung mga kandidato ho ng PDP laban po mga kabida. Dahil ito lang po yung paraan para maisalba po. Totoo yung sinabi po ni Adjong. Okay? By endorsing these candidates from PDP laban, mga kandidato ho ng kanyang ama po mga kabida, no? Okay? Ito lang po yung paraan po mga kabida. The closest solution, ano? Na maisalba yung kanyang sarili bilang Vice Presidente po ng Pilipinas. Kasi gaya ng sinabi ko po mga kabida, doon po sa aking previous vlog, na although meron pong mga kaalyado po, ito hong si dating Pangulong Duterte dyan po sa Senate po mga kabida, yung current setup po ng mga senador, na magtatapos yung kanila hong termino sa 2028, pero hindi ho sapat yun, Tsaka hindi pa po sigurado kung ito hong mga senador na ito na perceived allies po ng mga Duterte, papabor po ito kay Vice President Sara Duterte during the impeachment trial, Mas mainam talaga na mismo yung kanya hong mga tauhan talaga, Yung kanya pong inendorso po mga kabida, ang makapasok po sa Magic 12. Okay? Para meron pong assurance na ito hong si Vice President Sara Duterte hindi ho makakuha po ng conviction. Kung sali po, makuha po niya yung acquittal po mga kabida. Remember okay, paulit-ulit ko pong sinabi ko to mga kabida, na ang requirement lang po mga kabida para ho ma-convict ito hong si Sara Duterte, kailangan po ng 16 na senador, okay, to vote for conviction, While 9 senators po mga kabida ang kailangan para ho bumoto doon po sa acquittal po ni Vice President Sara Duterte. So, hindi ho pwedeng mag-neutral si Sara ho dito. Otherwise, yun nga, gigising na lang po itong si Vice President Sara Duterte na disqualified na po, to hold public office dahil ho, siya po ay na-convict mga kabida sa Senado, sa impeachment court. Okay? So, kailangan ho niyang kumilos ho dito. Kailangan ho niyang tulungan yung mga kandidato ho ng PDP laban. Ito hong 10 plus meron pang 2 na isisingit. Ito hong si presidential sister, Senator Amy Marcos, at ito hong si Camille Villar, na sigurado po tayo na sa kanya po ito boboto po mga kabida sakali hong matapos po ito hong impeachment trial po, at mag-render po ng desisyon ito hong mga senator judges. Okay? So, yun lang po mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang tingin po ninyo dito ho sa medyo halatang natataranta na po, yung sinabi po ni Rob Francis na fair dito ho sa mga kalaban po ni Vice President Sara Duterte dahil ho sa kanyang active role po ngayon, na nag-i-endorso po mga kabida sa mga senatorial bets po ng PDP laban. Okay? Lalong-lalo na po ngayon na medyo mataas yung trust rating at saka ito hong performance ratings po ni Vice President Sara Duterte. Dahil ho dito, medyo apektado ito hong mga senatorial bets ng PDP laban, umangat din dahil ho sa pag-angat po mga kabida, ng kanila hong patron. Si VP Sara, patron na po, ng PDP laban po ngayon in the absence of the former President Rodrigo Roa Duterte. Yun yung kaibahan po mga kabida ni VP at saka ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ito hong si VP po sa ngayon, based doon po sa Pulse Asia survey po mga kabida, may credibility po when it comes to endorsing candidates. While ito hong si Pangulong Marcos nawalan po ng kredibilidad dahil ho sa baba po mga kabida ng kanyang trust ratings na binigay po ng taong bayan. Dapat talaga silang kabahan po ngayon. Lalong-lalo na po, napakataas mga kabida ito hong trust rating at saka performance rating po ni Vice President Sara Duterte. Dahil ho, ito hong eleksyon na ito ho magiging sukatan po mga kabida kung sino yung pinaniniwalaan po mga kabida ng taong bayan.
Dito po natin malalaman mga kabida kung ang mga ginagawa po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ito hong si Vice President Sara Duterte, sang-ayon ba ang mga tao po, yung taong bayan po mga kabida. Pero kung pagbabasihan po natin yung latest Pulse Asia survey po mga kabida, malinaw naman po na hindi ho gusto ng mga tao yung ginagawa po ng Pangulo po ngayon. Disapprove po sa kanila po mga kabida. Lalong-lalo na po yung pagtitiwala po nila sa Pangulo. Okay? Napakababa po mga kabida. In fact, ito ata yung pinakamababa po sa history po ng mga presidente po ng Pilipinas. Okay? Kung pagbabatayan lang po natin mga kabida yung 3 taon first 3 years ng kanilang panunungkulan mga kabida. Okay? So, dapat kabahan po itong mga kalaban po ni VP Sara dito ho sa kanyang resurgence. Okay? Yung pag-angat muli. Okay? Dahil ho, dito po, tuloy-tuloy na po ito mga kabida hanggang 2028. So, yun po Para po sa inyong comment and for your opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber mga kabida sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po.